Ako ang naka-virgin sa asawa ko kahit may ex-jowa siyang tomboy. Matagal na akong nag-message sa'yo ng hiatelay. Magandang araw sa'yo at sa mga tagapakinig mo. Lagi akong nakasubaybay sa mga story na binabahagi mo sa FB. Itago mo na lang ako sa pangalang Marvin, 27 years old, at may asawa ako at gusto ko ikwento ang kakaibang love story namin ng asawa ko. Nag-download ako ng dating app noon dahil kakagaling ko lang sa breakup at doon ako laging nakikinig ng story ng ibang tao at medyo kakaiba din naman ang story nila tungkol sa kanilang mga buhay-buhay. Fast forward, lumipas ang ilang mga buwan ay parang nawawalan ako ng gana sa app na yon. One time nakita ko yung picture niya sa app at bigla akong nag-chat hi. Hindi siya nag-reply ng ilang days kaya akala ko ay nawala na siya. After nun hinanap ko ulit siya sa ibang platform at nung nakita ko doon ko na siya kinausap, kaya pala siya bihira lang gumamit nun ay may work siya. Tuwing pagkalabas niya sa work ay agad ko siyang tinatawagan para kamustahin siya. Sobrang sarap sa tenga ng boses niya ate Lai, yung tipong nawawala pagod mo kapag kausap mo siya. Doon ako nakikipagkwentuhan sa kanya at dahan-dahan akong napapalagay ang loob dahil magaan siya kausap. Fast forward, niligawan ko siya para hindi na makawala pa at nung sinagot niya ako doon, na kami mas naging sweet sa isa't isa, laging video call tuwing gabi, lagi ko siyang tinatawagan tuwing break time niya. Hanggang isang gabi tinanong ko siya kung V pa siya at nagulat ako sa sinabi na oo, V pa ako. Nagulat din ako na Tombi pala ang first na karelasyon niya. Kwinento din niya sa akin na tuwing pupunta daw siya sa bahay ng jowa niyang Tombi ay lagi silang nagdudututan. At hindi naman daw pinapasok sa loob ng perlas niya, doon lang daw sa labas sa taas ng perlas niya siya ginagalaw. Ate Lai, sa edad niyang 30 ay birhen pa siya. Hanggang sa isang araw nag-request ako ng video call, ana-ana sa kanya at pumayag ito. Halos tuwing gabi bago kami matulog ay ganoon ang ginagawa namin. Birthday niya noong una akong pumunta sa bahay nila. Para kasama niya akong mag-celebrate ng birthday niya. At doon ko siya unang na first. Hindi lang yon ang unang beses na nangyari sa amin. Matapos ang birthday niya kinabukasan, ay niroma ko siya para matira ulit dahil sobrang sakit daw noong unang beses kaya hindi ako nakatapos. At sa pagkakataon na yon, Ate Lai, ay pinasok ko na ng buo ang aking sandata. Sa sobrang rap sa Ate Lai, hindi ko mapigilang mapaungol sa rapsa. Masakit para sa kanya kasi nga siya. Simula noon, kada punta ko sa kanila ay lagi kaming nagtsutsug-tsugan. Minsan pa ay 3 beses sa isang gabi. Iba't ibang posisyon na ang nagawa namin 6-9, suko niya tapos minumukbang ko naman ang sa kanya. Minsan, kapag nauwi siya sa probinsya namin, ay nagho-hotel kami para makapag-jog-jogan kami ng ilang beses sa isang araw. Minsan, hindi niya ako pinagbibigyan dahil hindi pa kami kasal. Pero sinuko na niya ang pagka-V sa akin dahil sa akin lang daw siya nakaranas ng mavirginan. Lagi niyang hawak ang sandata ko tuwing magkatabi kami sa higaan at minsan pa ay pag nahawak ako sa edad niya ay naboboglighab agad ito. Siyempre, lalaki din naman ako kaya bakbakan talaga ang mangyayari sa amin lalo na kapag gustong-gusto niya. Fast forward Ate Lai, kinasal na kami lang at doon ko nasabing napakaswerte ko sa aking naging asawa. Dahil lahat ng bagay na wala ako noon, siya ang nagbibigay sa akin. Ngayon, hanggang dito na lamang Ate Lai, God bless sa'yo at sa lahat ng tagapakinig mo.